Amen. Praise God. Sensya na po, medyo naputol yung live. Ay, naayos pa natin yung signal. So, salamat po sa Panginoon. Muli, good morning to everyone, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating kaibigan pastor, mga mananampalataya, mga disciple, at mga OFW, pagpalain po kayo ng Diyos ngayong pong umaga. Salamat sa ating Panginoon, salamat sa Kanyang binigay sa ating kalakasan, salamat sa Kanyang binigay sa ating pagpapala, at ibibigay pang mga biyaya sa ating buhay. Amen. So, salamat sa Diyos sa inyo pong pagsubaybay sa live streaming na ito. Malaking bagay na tayo ay nagpipray araw-araw at nakakapagkaroon ng tayo ng tinatawag na practical, radical, devotional prayer every day. Salamat po sa lahat na nagpipray sa amin, sa lahat ng pastor, lahat ng mananampalataya. At lahat ng mga manggagawa sa bawat mga iglesia. Ngayong umaga, salamat po pa sa inyo po mga panalangin sa aking buong pamilya dito sa lugar ng Quezon. Patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo ay, sabi nga ay, patuloy lamang gumawa para sa kanyang ubasan, para sa kanyang gawain. Amen. Sa lahat ng kaibigan natin, Pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos ang inyong ministry. Ingatan kayo ng Panginoon. Saan man kayong dako nandoon ngayong pong umaga. Amen. At salamat din sa mga OFW dyan na nakasubaybay sa live streaming na ito. Hindi man kayo nakakapanood ngayon sa mga, kung meron kayong libreng oras at lagi nyo po itong i-share, ibahagi. Sapagkat sa pamagitan ng inyong pagbabahagi nito, ay ang Diyos ay napaparangal natin. Amen. Ang Diyos ay napapapurihan natin. Hindi man kaya nakakapagbahagi ang inyong wala kayong pagkakataong humayo, ito ang pwede niyo magamit sa pamamagitan ng ating technology, bagong teknolohiya, itong social media, pwede nating magamit sa pag-iebanghelyo. Amen. So, salamat sa Diyos ngayon pong umaga. Good morning dyan sa aking kapatid ay Ate Marcel Chavez. Yan, sa aking mga pamangkin dyan, kay Kuya Paulo, pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Good morning at sa lahat ng aking kapatid sa Cavite, Laguna, Quezon. Yan, salamat sa Panginoon Diyos. Ang inyong hanap buhay dyan sa lugar ng Kalamba ay palaguin ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga trabaho dyan. Amen. At panalangin ko ay kami makatulong dyan sa inyong. Ganun din kay SJ Tomarsi sa ng Rizal. Good morning po sa inyong pamilya. Good morning sa inyong asawa, anak. Salamat sa Diyos. Patuloy na pagpalain ng inyong hanap buhay. Brother Ramil, pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa Diyos at ngayong umaga, dalangin natin na patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Mahalaga ang pag-aaralan natin ngayong pong umaga sapagkat maikli lamang ang ating pong message. Mahalaga lang ang ating pag-aaralan sapagkat para habang tumatagal, lalo tayong mapalapit sa Diyos, lalo maitama ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. At ngayong umaga, tayo muna ibabati. Batiin natin. Amen. Batiin natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar ng Samar. Lahat ng pastor dyan. Pastor, hindi man sila nanonood ngayon. Pastor Albert Amante, Pastor Angisabel, Pastor, lahat ng kaibigan natin pastor dyan sa lugar ng Samar at mga kapatiran, mga mananampalataya at mga disciple. Pagpalain po kayo ng Diyos, hindi ba kayo nakakapanood ngayon, subalit kami ay lubos ang aming pagpapasalamat po sa inyo. Ganun din sa pamilya Mansanadi, ng aming po kapanahon na nandyan kami sa Samar. Salamat sa lahat ng inyong tulong, lahat ng kapatiran dyan. Ganun din sa aking kumparing Charlie. Yan, pagpalain kayo ng Diyos.
At ganoon din sa mga taga Leyte. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan, mga pamilya Camposano, pamilya Austria, at lahat ng mga pamilyang ginamit ng Diyos dyan sa mga bagay, dyan sa lugar ng Abuyog, Leyte. Hallelujah. At patuloy tayong magpanalanginan, mga kapatid. Ganon din ang mga kasamahan nating pastor sa lugar ng Leyte at Samar. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ngayong umaga. Ang Diyos ay patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa. Good morning din sa ating kasamang pastor na nasa Canada. Mag-asawa, si Sister Edith, si Sister Pastor Val. Salamat sa inyo pong panalangin at tulong para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Ganon din kay Sister Renela, nasa lugar ng Riyadh, at kay Elena Camposano. Patuloy kayong ingatan ng Diyos at loobin ng Panginoon na kayo makauwi na si Sister Elena dito sa Pilipinas. Ganon din sa pamilya Velasco, taga Tarlac City. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ma'am, kay Ma'am Velasco. At ganon din sa pamilya Chua ng Pampanga. Yan, sina Sister Jengjeng, Sister Beng, Brother Junjun, Brother Edward, Kuya Bong, at kay Ate Cor. Sa lahat ng inyo pong pamilya Chua, pamilya Cordero, at pamilya Cristobal, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At ganoon din sa inyong pastor, patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos sa lugar ng Pampanga. Magpatuloy po kayo sa gawain ng Panginoon Diyos. At salamat, sasama din natin sa pananalangin ang ating mga frontliners, mga PNP, Army, ipaalala mo sister ni mamaya, at mga nurse, mga doktor, at lahat ng mga security, lahat ng ginagamit ng lahat ng mga frontliners, sasama natin sa panalangin. At ganoon din ang mga hindi natutulungan ng gobyerno, isama natin sa panalangin. Meron po kayong prayer request, ay inyo na lamang pong i-comment para aming maililista, at pagdating ng Sabado, lahat po yan ay isasama namin sa panalangin dahil ang araw ng Sabado, yan po ang pinakamahaba natin live streaming sapagkat tayo po ay magpipray sa lahat ng mga kapatiran. Tayo ay magpipray. Lahat ng inyo pong prayer request. At ngayong umaga, tayo po ay magpapatuloy na sa gawain para alam ko po na meron pa kayong gagawin. Mag-aaral na po tayo ng mabuting balita. Good morning din kay Pastora Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Pagpalain ng Diyos sa kanyang ministry sa lugar ng Japan. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Pagsama ng Diyos ay laging sumaatin. Ganun din kay Pastor Edwin Nugar ng Tokyo, Japan. Muli, condolence po sa pamilya Nugar sa lugar ng Laguna, at good morning sa kanilang pamilya, ganoon din sa pamilya Heresala. Lahat ng kung nasaan sila ngayon, Tacloban o dito sa lugar ng Laguna. Amen. Dalahin ko kay Brother Ramil. Lagi ko nasasabi, pastor, magpapastor ata ito si Ramil. Kay Ramil ng ating kasamang SG sa lugar ng Rizal, patuloy kayong kung meron po kayong malapit na madadaluhan dyan, mga mananampalatayang born again, sabihin nyo na sa akin ang pangalan para hindi kayo malihis, ano? Yan, pangalan ng simbahan para ma-endorse natin kayo dyan at kayo ay matulungan din. Hindi lamang ang inyong spiritual, hindi lamang ang maraming bagay, matulungan, lalo higit ang ating pong spiritual na buhay. Mag-guide kayo ng inyong makikilalang pastor dyan. I pray na huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Sapagkat ang ginagawa natin ito po ay sa Panginoon. Yung mga nagnanakaw ay hindi nahihiya. Itong ating ginagawa ay sa Panginoon ito.
Kaya hindi po natin dapat ikahiya. Amen, amen. So, tayo po ay mag-aaral na ng mabuting balita ngayon pong umaga. Dadako na po tayo sa salita ng Diyos. Amen. So, muli, salamat po sa Panginoon, sa ating mga kaibigang pastor, mananampalataya at mga disciple. Salamat pala sa pamilya Laurente, kay Sister Malu at kay Brother Jason. Patuloy na pagtibayan ng Diyos ang inyong pagsasama at ang inyong mga anak. Ganun din sa pamilya Oroga sa lugar ng Calamba, Laguna. Patuloy kayo ingatan ng Panginoon. At pamilya Chavez. Yan, pagpalain po kayo ng Diyos ngayon pong umaga sa aking mga kapatid. Yan. At kung meron po ako nakakalimutan, ay comment nyo na lang po sa baba. Salamat muli sa inyo pong walang sawang pagsubaybay para sa gawain ng Diyos. Medyo matigas-tigas yung pag-aaral natin ngayong umaga sapagkat malaki ang kinalaman nito sa ating paglilingkod sa Diyos na ito ay madalang italakay ng maraming simbahan, madalang italakay ng maraming pastor. Bakit? Sapagkat sila natatakot baka ang kanilang mga member ay masaktan. Pero tayo, kagaya ng ating po laging topic pag umaga, practical, radical na pagtuturo, teaching and preaching, devotional prayer every day. Kung nais natin ng punto por puntong mga pagtuturo ay talagang dito nyo po ito maririnig tuwing umaga. Amen. Inuulit ko po, hindi po kami perfecto, pero salamat sa Diyos tayo ay ginagawang perfect lamang ng Panginoon. At tayo po ay binibilang na matuwid ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. At ihanda natin ang ating puso sa pakikinig ng mabuting balita sapagkat marami tayong matututunan dito. So, hallelujah. At ngayong umaga, mga kapatid, tayo ay magpanalaginan. Saan man ang inyong pong lugar, isama niya po sa panalangin kami dito sa lugar ng Quezon, Pastor Jonan at ang aking buong pamilya. Salamat kay na Brother Janjan sa iyong asawa, kay na Brother Badjo sa iyong asawa. Panalangin ko, patuloy kayong gamitin ng Diyos pagdating ng araw at kayo'y maging gamit para sa kanyang kaharian. Ingatan ng Diyos ang inyong buong pamilya. At sa lahat ng mayroong karamdaman, bigyan kayo ng Diyos ng kagalingan. Amen. Lahat ng mga nasa ospital, bigyan kayo ng Diyos ng kagalingan at i-provide ng Diyos ang inyong pong mga pangangailangan. So, ngayon pong umaga, tayo ay mag-aaral na ng mabuting balita, mga kapatid. Sa inyo pong mga Biblia, kung meron kayong mga Bible sa inyong tahanan, at least dapat kung ikaw ay Kristiyano, meron kang Bible sa iyong tahanan. At ngayong umaga ay ini-encourage ko bawat isa na bumili ng Biblia. Mura lamang po ang Bible, 700. Nung araw nga, nauubos ang ating pera sa beer house nung araw, libo-libo. Ba't tayo natin bumili ng Biblia? Ang pinakang mahalagang libro, ang pinakamahalagang book sa lahat ng books, at ang pinaka makapangyarihang book sa lahat ng aklat. Amen. So, sa inyo po mga Bible, aklat ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 21. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Pakilakasan lang, sister. Ephesians chapter 5, verse 1. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 21. Okay, wait lang. Ephesians chapter 5, verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos at matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Amen.
Aklat ng Ephesians chapter 6 verse 1, ganito ang pagkasabi. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalan mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos ngayon pong umaga sa iyong biyaya at pagpapala at habag. Dalangin namin, Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong mabuting balita, ihanda niyo po ang aming puso at ito'y tumanim, tumubo at magbunga sa ikabubuti ng bawat mga pamilya, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na wala po kaming intensyong makasakit ang damdamin, kundi nais mo po kaming turuan ng iyo pong mga salita araw-araw. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, maabot niyo po ang pangangailangan ng kanilang espiritual na ito'y madalang ituro sa simbahan ng maraming pastor, sapagkat maraming manggagawa ang talagang takot ibahagi ang mabuting balita kapag talagang nakakasakit na. Subalit ang iyong salita ay tunay, tabak. Aklat ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang iyong salita ay parang tabak na tigkabila ay tanim kapag ito'y tumama sa tao ay talagang masakit. Subalit salamat, Panginoon, kung ito'y ikabubuti ng aming buhay at ikaayos ng bawat aming pong mga pamilya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, basbasan mo at magdulot ng kalakasan sa aming espiritual na buhay. O God, na uuwi kami o nasa bahay man kami, o Diyos, na hindi gaya ng dati, kundi meron kang bagong bagay na babaguhin sa aming buhay. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sabi po dito sa ating pong pag-aaralan, ganito po ang pagkasabi ng Bible sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 20. 1. Sabi po dito, 21. Pasakop kayo bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Verse 22. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong sariling asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad naman ni Kristo na siyang ulo ng kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung papaanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, ay ganun din naman ang mga babae ay dapat magpasakop ng lubos sa kanyang sariling asawa. 23, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia na inihandog niya ang kanyang upang ialay nga ito sa Diyos at matapos ay litisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita. Sabi dito, mga kapatid, pag-aralan natin ngayong umaga yung tinatawag na ang pagkaalipin o ang mga alipin. Amen? Una, ang pangungusap ni Apostol Pablo na salita ng Diyos, siya ay nangungusap sa pamilya. Nangungusap siya sa mag-asawa, nangungusap siya sa lalaki, nangungusap siya sa mga babae, at nangungusap din siya sa mga anak. Ganito ang pagkasabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 1. Ano ang sabi? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sapagkat ito ang nararapat. Ibig sabihin, ang isang pamilya pala ay mayroong dapat gawin. Ibig sabihin, mayroong karapat dapat gawin ang isang buong pamilya. Ang mag-asawa, may kanya-kanya silang tungkulin ng babae, tungkulin ng lalaki, ganun din ang kanilang mga anak. Amen? Meron silang kanilang tungkuling dapat gampanan. Na dapat maunawaan natin ngayong umaga, mga kapatid, ang mga tungkulin at mga tuntunin na nais ng Diyos. Ang isang babae na nagnanasang maging banal sa harap ng Diyos, na nagnanasang maging tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, ay dapat marunong magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Ganon din naman, ang mga lalaki ay dapat mahalin ang kanilang asawang babae. At ganoon din naman, ang kanilang mga anak ay dapat magpasakop sa kanilang mga magulang. Amen. Hallelujah. At ito ang nais ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid, na maunawaan natin bilang mananampalataya, bilang pastor, bilang disciple. Ako'y nangungusap sa mga pamilya ngayon pong umaga, sa bawat mga pamilya.
Sapagkat kapag hindi tayo naging maingat, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, subalit sinusuway naman natin ang kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Inuulit ko, madalang po itong talakayin sa simbahan, subalit ako, tinatalakay ko po ito sa church. Bakit? Sapagkat hindi natin ipini-please ang tao, kundi ipini-please natin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya marami nga, sabi ko noong nakaraang linggo, marami ang mananampalataya ang nagagalit, nasasaktan sa bawat pangangaral ng pastor. Bakit? Dahil nga, akala nila, ang gusto nila sila ipiplease lang. Pero hindi po. Mayaman ka man, mahirap ka man, sumusuporta ka man o hindi ngayong umaga, nais ng Diyos na tayo ay palaging itama sa ating pong pagdilingkod sa Diyos. Amen. Sabi dito sa ating pong pag-aaralan, Ephesians chapter 5 verse 21 lang, ang Diyos ay nangungusap sa bawat mga pamilya. Subalit ang pag-aaral natin ngayong umaga ay ang mga alipin, sapagkat tayo ay lahat ay mga alipin ng Diyos. Amen. Bishop ka man, reverend ka man, pastor ka man, evangelista ka man, lahat tayo ay mga alipin lamang ng ating pong Panginoon Diyos. At lahat tayo ay nagnanasa na makasunod sa pamantayan ng Diyos. Bakit? Sapagkat marami ang hindi nakakasubaybay, marami ang hindi nakakasunod sa pamantayan ng ating pong Panginoon Diyos. At ganoon din ang sa bawat pangangaral, marami ang hindi nakakasunod sa pamantayan ng salita ng Diyos. Amen? Kahit marami ang bumabanat sa akin, kahit marami nagsasalita ng kung ano-ano sa akin, ini-ignore lamang natin ito. Bakit? Sapagkat kung sila talaga'y matitinong Kristiyano, kung talaga sila'y matitinong mananampalataya, ay dapat malaman nila ang tamang pagdilingkod sa Diyos, ang tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Una, sabi dito, magpasakop ang mga babae. Una nating pag-aaralan, mga kapatid, ang unang household unit ay yung pong tinatawag na yung pagpapasakop ng mga babae sa mga lalaki. Babalansehin po natin ang pagtuturo na ito. Amen. Hallelujah. Sabi dito, una, na ating pag-aaralan, unang household na unit na tinuturo ni Apostol Pablo na magpasakop ang mga asawang babae. Take note, mga asawang babae. Bakit kailangan magpasakop ang mga asawang babae? Dahil ba ito yung sinabi ni Pastor Jolan o dahil ba ito yung sinasabi ng maraming pastor? Hindi. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung ano ang sinasabi ng Bible, dapat yun ang ating sinusunod. Ganito ang pagkasabi sa ating tekstong pinag-aaralan, Aklat ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 22. Anong sabi? Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Yon. Ibig sabihin, kapag pala ang isang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, yun ay isang tanda na siya ay nagpapasakop sa Diyos. Hanggat hindi magagawa ng isang babae ang magpasakop sa kanyang asawang lalaki, hindi ka pa rin nakakasunod sa pamantayan ng Diyos. Amen. Nais ng Diyos ngayon pong umaga, maunawaan natin, mga kapatid. Hindi ko ito sinasabi dahil ako'y lalaki. Hindi ko ito sinasabi dahil ako'y pastor. Kaya nga sabi ko kanina, babalansehin natin ang pagtuturo. Sabi doon, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki kung papaano. 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ibig sabihin, ako'y nangungusap sa mananampalataya. Dahil ito hindi naunawaan ng mga religion eh. Kaya kapag hindi mo ito naunawaan ngayong umaga, nanay ka man, ako'y nangungusap muna sa mga nanay ngayong umaga, ang tatalakayin natin tatlo yan. Nanay, tatay, at saka mga anak. Kung tayo hindi nagiging maingat sa pagsunod bilang mga alipin ni Kristo, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga babaeng nagnanais maging banal sa kalooban ng Diyos, ang mga kababaihan na nagnanasa na magpasakop sa Diyos, dapat kaunahan nagpapasakop tayo sa ating asawang lalaki. Bakit? Habang tayo nagpapasakop sa ating asawang lalaki, yan ay tanda na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Yan ay tanda na tayo ay nagsasubmit sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. May malaki ang matututunan natin ngayon pong umaga, bagamat short message lamang ito, pero madalang itong talakayin ng mga manggagawa, madalang itong talakayin ng mga pastor sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat sila ay takot mangaral ng ganitong pagtuturo pagdating sa mga pamilya. Bakit kaya sila natatakot ng ganitong pagtuturo? Ang pwede ko lamang ibahagi sa inyo, uulitin ko palagi sa bawat aking pangaral, yung bagay na meron kami, yung bagay na meron ako, at yung bagay na wala kami, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo. Amen? Sabi dito, una, responsibilidad ng mga kababaihan ang tinatawag na pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Sa kanyang asawang lalaki. Kahit ang asawa mong lalaki ay hindi nag-aral at ikaw ang nag-aral, dapat marunong kang magpasakop sa iyong asawang lalaki.
Kahit ikaw ang mayroong trabaho, ang asawa mo ay walang trabaho, dapat ikaw ay nagpapasakop sa iyong asawang lalaki. Amen? Bakit? Sapagkat ako'y nalulungkot, maraming mananampalataya, maraming Kristiyano, sila ang may trabaho, sila ang nag-aral, kaya hindi sila nagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Kung ganyan ang attitude, kung ganyan ang ugali ng bawat mananampalataya, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang babae nagnanasang makasunod sa pamantayan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, dapat natututo tayong magpasakop sa ating asawang lalaki. Bakit? Sapagkat ang mga babae ay ilaw ng tahanan, ang mga lalaki ay haligi ng tahanan. Kapag sinabing ang mga babae ay ilaw ng tahanan, ikaw ang trabaho mo mag-guide sa mga anak, gumawa sa loob ng tahanan. At ganun din naman ang mga lalaki. Sa mga lalaki, tandaan natin, tayo ang haligi ng tinatawag na tahanan. Pag sinabing haligi ng tahanan, ang haligi dapat ay matibay. Bakit kailangan? Pag nagtatayo ng bahay, ang unang itinatayo ay haligi. Haligi ang unang itinitindig. At ang haligi kailangang matibay. Bakit kailangang matibay ang haligi? Sapagkat ang haligi ang magpapasa ng bigat. Amen? Kung second floor man yan, third floor man yan, ang unang itatayo ay ang haligi. Bakit? Sapagkat ang haligi dapat yan ay matibay, sapagkat kapag hindi matibay, babagsak ang bahay at madaling mawawasak. Ang mga lalaki ay haligi. Tandaan natin, tayong mga lalaki, tayo ay hindi buntot. Pag sinabing buntot, palagi kang naiipit, palagi kang nagigipit, palagi kang natatapakan. Take note mga lalaki, wag tayo ay tumayo bilang mga lalaki. Huwag nating isipin na sila ay mayroong trabaho na sila at dapat masunod. Huwag nating isipin na sila ang nag-aaral, dapat sila ang masusunod. Mali yun. Kahit tayo Kristiyano na, tayo ay nakakalabag sa pamantayan ng Diyos. Dapat maunawaan ito ng mag-asawahan, dapat maunawaan ito ng lalaki at ng babae at ganoon din mamaya ang mga anak. Amen? Kaya malalaman mo kung ang mga babae ay nagsasubmit, kung sila ay mananampalataya na, kahit sila ay mayayaman, nakikita mo yung kanyang magandang pag-respect sa kanyang asawa, yung kanyang respeto sa kanyang asawa. Amen. Bakit? Dahil maraming mananampalataya, maraming Kristiyano mga kababaihan ang walang respeto sa kanilang mga asawa. Lalong higit kung ikaw ay pastora. Kaya nga sabi ko kayo na wala itong sasantuhing pangangaral Ang pastora, dapat marunong kayong makinig kahit ang asawa mo ay hindi pastora at ikaw ang pastora, dapat tayo ay nakikinig sa ating asawang lalaki. Ibig sabihin, yan ay tanda ng pagmamahal sa Diyos, yan ay tanda ng pagpapasakop sa Diyos, yan ay tanda ng ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang lahat ng mananampalataya. Ako nangungusap muna sa kababaihan, mamaya tayo sa mga kalalakihan. Sabi dito, tanda ng pagpapasakop ng mga babae sa kanilang asawang lalaki in godly, lovely, and leadership. Leadership. Nasa lalaki ang leadership. Dapat natin itong maunawaan. Huwag nating pihitin ang Biblia. Huwag nating baluktutin ang isang bagay na matuwid. Amen? Maraming kababaihan, binabaluktot ang salita ng Diyos. Makinig kayong mabuti ngayong umaga. Lahat ng kababaihan, tinuturuan tayo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Take note, mga babae, magpasakop ka sa inyong asawa. Mga lalaki, gaya naman ng inyong pagpapasakop sa Panginoon Diyos. Ang mga kababaihang nagnanasa na magpasakop sa Diyos, dapat kaunahan nagpapasakop tayo sa inyong asawang lalaki. Wala pong intensyong makasakad ng damdamin si Pastor Jolan ngayong umaga. Kaya nga ikaw ay nasasaktan, magpasalamat ka. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos, wala po itong pinapatamaan. Tayo ay itinatama lamang ng salita ng Diyos. Tayo habang tumatagal, itinatama natin ang mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga napakahirap mag-asawa sa mga kababaihan. Makinig kayo mga kababaihan. Bakit mahirap mag-asawa? Sapagkat sa pag-aasawa, diyan ay may tinatawag na pagpapasakop. Yung dati mong mga ginagawa ay hindi mo na magagawa. Lahat ng pwede mong gawin. Bakit? Dahil pag sinabi ng iyong asawang lalaki, kailangan mong sumunod. Gustuhin mo ba o hindi? Bakit? Nag-asawa ka Kaya mahirap ang mag-asawa sa isang babae. Mahirap mag-asawa sa isang babae. Subalit ito hindi nagiging mahirap kung ang puso natin ay marunong magpasakop. Tama man ang ginagawa niya o hindi. Dapat marunong tayo magpasakop. Bakit? Dahil ito ay isang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang sinabi na mali ang ginagawa ng asawa mo ay hindi ka pa magsasubmit. Walang ganon.
Ang sinasabi lamang ng Biblia, magpasakop, magpasakop, magpasakop. Yun ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, pangalawa, tatakot tayo sa mga lalaki. Pangalawa, sabi dito, number 2, ang mga lalaki naman, mahalin ninyo ang inyong asawa. Tandaan naman ito ng tinatawag na Christ likeness. Ang kanyang asawang babae ay para lumago sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal sa Diyos. So, kung mahal daw natin ang ating asawa, tuturuan natin pagdating sa paglago ng kanyang espiritual. Tuturuan ng asawang lalaki, lalo higit kung ikaw ay pastor, nangungusap naman ako sa mga manggagawa sapagkat marami na din akong na-encounter ng mga pastor. Dapat ang mga babae ay tinuturuan ng mga pastor pagdating sa salita ng Diyos. Maraming mga pastor ang kanilang asawa, para bagang ang kanilang kakayanan lamang ituturo ay limitado. Limitado lamang, sige, mag-Sunday school ka dyan, mag-usher ka dyan, the rest, wala na. Hindi sila nangangaral ng mabuting balita. Bakit? Sapagkat ang binibigyan lamang nila ng importansya, ang mga lalaki lamang daw ang pwedeng magturo ng salita ng Diyos. Pwede naman sila magturo eh. Sa labas, pwede silang humayo. Pero kalimitan sa asawa ng pastor ay hindi humayo. Bakit? Dahil nga, marami tayong kilalang ganyang pastor. Dahil nga, ang itinuro sa kanila, pastor lamang ang mayroong karapatan. Kaya maraming pastor ang mananagot pagdating ng araw. Maraming pastor ang mananagot pagdating ng araw. Bakit? Sapagkat ang asawa natin, hindi natin tinuro ang humayo, hindi natin tinuro ang mag-aral ng mabuting balita. Dahil sila nakapokus lamang sa bahay. Maraming trabahong bahay, subalit hindi na rin sila nakakapag-aral ng mabuting balita. Kaya salamat sa mga asawa ng pastor na ang inyong mga asawa ay nag-aaral, nagtuturo, nagsa-Sunday school, maganda yon. Bakit? Sapagkat pagdating ng araw, sila ay magsusulit sa Diyos. Sila ay magre-remit din sa ating pong Panginoon Diyos kung ano ang kanilang ginawa para sa iglesia. Kaya tina-challenge ko ang bawat mga kababaihan, dapat magpagamit kayo ng buhay sa gawain ng ating pong Panginoon. Para sa mga mag-asawahan, Christ likeness, sabi dito, dapat ang mga babae na mga nagmamahal sa Diyos. Sabi doon sa mga sunod na talata, verse 23 ng ating pong teksto, aklat ng Ephesians chapter 5 verse 23 patungkol sa mga lalaki. Ano sabi? Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Dapat pasakop ng lubusan ang sariling asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Lubusan, hindi yung tira-tira. Sabi ng Bible, pasakop ng lubusan. Bakit? Sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Mga lalaki, tayo ang ulo, hindi tayo paa. Na lagi tayong sunod ng sunod. Amen? Hindi naman masama yung tumulong sa gawain bahay. Kung tatanungin ninyo, halos lahat ng gawain bahay, alam ko eh. Kaya lang, siyempre, dahil ako'y nag-asawa na, yung asawa ko dati, hindi yan marunong magluto. Nung una kami mag-asawa, magluluto ng isda, sunog pa. Ang alam lang lutuin ay noodles, magsaing, yun. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Habang tumatagal, ang trabaho nga natin, turuan sila, natuto na. Hindi kung ano yung lasa ng niluluto ko, hindi yung lasa ng niluluto niya. Kaya importante sa ating mga kalalakihan, ang tanda ng pagmamahal natin sa ating mga asawa. Una, tinuturuan natin sila ng salita ng Diyos, magpasakop sila sa salita ng Diyos. Pangalawa, ay tuturuan natin sila sa maraming bagay. Amen. Hallelujah. Sabi dito, tanda ng pagmamahal natin sa Diyos kapag minamahal natin ang ating mga asawa. Tayo po hindi perfect mga lalaki. Tayo magkakasala, tayo nagkakamali. Subalit, dapat bahal din natin ang ating asawa. Hindi naman nangangahulugan na ano ba pastor, kailangan ba lagi sabihin ko sa asawa kong babae, I love you, I love you, I love you. Hindi mo naman kailangan yun eh. Nakikita nila yan sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagsasakripisyo. Kung hindi natin sila mahal, hindi tayo magsasakripisyo. Amen? Ito ang nais ng Diyos ngayon pong umaga. Tayo mga lalaki, tayo talaga yung nagsasakripisyo. Ang trabaho natin, i-provide ang pangangailangan. I-provide ang pangangailangan ng asawa, i-provide ang pangangailangan ng ating mga anak, i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga ako, challenge ako sa tatay ko eh. Kahit ako'y payat, binubugbog ko ang aking katawan sa pagtatrabaho. Bakit? Grade 3 pa lang, nagtatrabaho na ako eh. Grade 3 pa lang, kumikita na ako ng pera. Dito ako hinubog ng panahon, dito ako hinubog ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, mahalaga sa mga lalaki ang tayo ay maging ulo, hindi buntot. Amen?
Kaya kung ang asawa mo ay pastor at ikaw ay pastora, dapat ang mga babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Dapat ang mga babae ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Yun ang trabaho ng mga babae, magpasakop, at ang trabaho ng mga lalaki, mahalin. Alam niyo ba na mahirap sa aming mga lalaki ang aming obligasyon? Bakit? Kahit kami mayroong karamdaman, kahit kami nahihirapan sa trabaho, kailangan namin magtrabaho. Bakit? Sapagkat kailangan ibigay namin ang pangangailangan ng aming mga anak, ng aming asawa. Amen? Hallelujah. Pagkatapos pagdating namin, hindi man lang take note mga babae. Ang mga babae, ang trabaho nyo pag uwi ng inyong asawang lalaki, abay pagtimplan nyo naman ng Diyos, pagod na pagod eh. Ipagluto ninyo, pag uwi, ikaw magluluto, yun na lang. Nakakalungkot, maraming mga babae, lalaki pa rin na magtuturo ang magluluto. Lalaki pa rin na maghuhugas, lalaki pa rin na magwawalis, lahat ay kanya. Pero kung ang asawa mo naman babae, meron namang karamdaman, ay talaga naman trabaho ng lalaki yan. Amen? Dahil pinapakita natin, mahal natin sila. Inuulit ko po, wala pa akong intensyon makasakit ng damdamin. Take note, inuulit ko. Ang mga lalaki ay ulo ng kanyang asawa. Ang mga lalaki ang ulo at ang mga babae ay ilaw, kagaya naman ni Kristo na nasasakop ang iglesia. Ibig sabihin, tayong mga lalaki, sakop natin ang ating mga anak, sakop natin ang ating asawa. Kaya kahit tayo pagod na pagod, nagtatrabaho tayo. Kahit nilalagnat tayo, kailangan natin magtrabaho. Bakit? Dahil mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating mga anak. Amen. Mga kababaihan, huwag tayong masasaktan kung ito ay sinasabi sa atin ng mabuting balita. Huwag kayong magalit kay Pastor Jolan. Basahin mo ang Biblia. Basahin mo ang Biblia at sa Biblia ka magreklamo. Huwag kayong magalit kay Pastor Jolan dahil si Pastor Jolan ay nagtuturo, nangangaral about submission sa mga asawang lalaki. Magreklamo kayo sa salita ng Diyos. Binasa ko lang ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya naman ni Kristong nasasakop ang iglesia. Amen? Tanda ng inyong pagpapasakop sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maka-Diyos at maka-Kristyanong pamumuhay. Kaya mayroong sa verse 21 magpasakop kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, nagkakaunawaan. Naunawaan ng babae na kailangan niya magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Naunawaan naman ng isang lalaki na dapat niyang mahalin ang kanyang asawang babae. Bakit? Magpasakop kayo sa isa't isa. Dapat yung tinatawag na submission ay napakahalaga. Amen. Hallelujah. Sabi dito. Pangalawa na ating pag-aaralan yung household unit. Pangalawa, yung natapos na tayo doon sa mga mag-asawahan. Hindi ba kung mahal natin ang ating asawang babae, magregalo ka lang. Subukan mo magregalo sa asawa mong babae. Makapagregalo. At pag nagregalo tayo sa ating asawang babae, ang Diyos naman ay magre-regalo din sa atin. Amen? Ganon din naman ang mga babae. Kapag ka nagregalo ka sa iyong asawang lalaki, ay re-regaluhan ka din ng Diyos. Amen? Lalong higit, kung tayo tumatanda na, ay magregalo. Kailangan ka pa magre-regalo kapag ang asawa mo patay na. Bulaklak pang i-regalo. Amen? Habang buhay pa, mga babae, sundin na natin ang kalooban ng Diyos, ang magpasakop sa ating asawang mga lalaki. At tayo mga lalaki, habang buhay pa ang ating asawa, abay mahalin na ng ating asawang babae. Amen? Hallelujah. Pangatlo po at panghuli, matatapos na po ako. Short message lamang ito, mga importanteng bagay. Sige. Pangatlo at panghuli, aklat ng Ephesians chapter 6 verse 1, anong sabi? Mga anak, sundin niyo ang iyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Amen. Sabi doon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang nararapat. Ito ang kalooban ng Diyos. Sa ganon, ang sabi ng Biblia, hahaba ang iyong buhay kapag ang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga magulang. Amen. Mga anak, dapat daw tayo kung ikaw ay mananampalataya, Kristiyano, ako'y nangungusap sa lahat ng mananampalataya, dapat ang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga magulang, hindi ang mga magulang ang sumusunod sa kanyang mga anak. Amen? Kaya ako, yung mga anak ko, kahit anong ipakain nyo dyan, kakainin yan. Dahil pag ako'y naglatag ng pagkain sa lamesa, ayan ang pagkain, kumain kayo, at kapag sila hindi kumain, talagang makakatikim sa akin. Makakatikim sa akin. Sabi ko nga, kung ako ay mahigpit sa church, kung ako ay mahigpit sa simbahan, mas mahigpit ako sa aking mga anak. Mas mahigpit ako sa aking asawa. Makikita niyan
sa inyong mga pastor. Makikita ninyo yan sa inyong mga pastora. Mahigpit ako sa aking mga anak, mahigpit ako sa aking asawa. Amen. Mahalaga, sabi doon mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Mga anak, ako'y nangungusap sa lahat ng mga anak. Mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Ibig sabihin, ang tanda ng pagpapasakop ay tanda ng pagpapasakop natin sa Diyos. Tayo ay nagpapasakop sa ating mga magulang. Amen. Sabi dito, dapat nakasentro ang mag-asawa sa Diyos at ang kanilang mga anak. Nakasentro ang mag-asawa sa Diyos at ang kanilang mga anak. Dapat ang mga magulang kapag sila ay dumadalo kasama ang kanilang mga anak. Hindi lamang sila sapagkat ang mga bata hindi naman talaga yan sila makukulit. Maliban na lamang sa activity. Ako, pinagbabawal ko muna sa mga bata yung araw ng Miyerkules sapagkat ito ay discipleship. Ibig sabihin, para lamang ito sa mga lahat ng adult. Subalit, kapag araw ng linggo, dapat kasama ang mga anak. Dapat kasama ang mga anak. Ito'y pangungusap ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Kristiyano. Amen. Ang mga Kristiyanong may takot sa Diyos, ang mga Kristiyanong nagnanais makasunod sa pamantayan ng Diyos, dapat nasusunod natin ang pamantayan ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi dito, ang mag-asawa ay dapat nakasentro sa Diyos at sa kanilang mga anak. Nakasentro sa Diyos at nakasentro sa kanilang mga anak. Sila ang susunod na mga henerasyon. Pag tayo nawala na, sila ang susunod at sila ay mag-aasawa rin. Kung ano ang kanilang nakikita sa atin, yun din ang pwede nilang gawin. Kaya kung sila ay pinalaki natin may disiplina, ay tsak, sila ay magdidisiplina din sa kanilang mga anak. Pakisundan mo nga yung Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang 2, ganito ang pagkasabi. Anong sabi? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. May kalakip na pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ibig sabihin, may pangako ang Diyos sa lahat ng mga anak na masunurin. Subalit may pagpalo din ang Diyos sa lahat ng mga anak na masuwayin. Amen. Mahalaga yung mga alipin ay malaman at makilala nila ang kanilang Panginoon. Amen. Sabi dito, ano pa? Sa verse 23. 23 o verse 3. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Nagiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Ang isang anak na gumagalang sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang mga magulang, ay hahaba ang kanyang buhay at siya ay pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang mga anak ay nagsasubmit, mayroon tinatawag na submission sa kanilang tatay, sa kanilang nanay, sa kanilang mami, sa kanilang daddy, sa kanilang papa, sa kanilang mama, pagpapalain ka ng Diyos kung ikaw ay ito ang ating ginagawa bilang anak, bilang mananampalataya. Nangungusap ako sa mga mananampalataya. Maraming mga anak ng pastor ang mga walang respeto. Maraming mga anak sa kanilang tahanan mananampalataya, mga walang respeto sa kanilang mga magulang. Dapat ito ay hindi makita sa atin bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Inuulit ko, hindi tayo perpekto, hindi tayo perpekto. Pero subalit kailangan ito ay makita sa atin. Nangungusap ang Diyos sa pagkaalipin. Sa lahat ng mga alipin, pasakop nga sa asawa bilang paggalang sa Diyos. Nangungusap ang Diyos sa mga babae, pasakop sa mga lalaki bilang tanda ng pagpapasakop sa Diyos. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ito ay bilang paggalang at bilang Kristiyano na pamumuhay. Ibig sabihin, meron silang respeto, meron silang paggalang, at meron silang pagmamahal sa Diyos. Apat po ito Apat itong pag-aaralan natin. Una, ang mga babae magpasakop sa asawang mga lalaki, at ang mga lalaki ay mahalin ang kanilang mga asawa. Pangalawa, ang mga bata ay turuan ng salita ng Diyos ang ating mga anak. At ang pang-apat, meron pa tayong pang-apat, yung tinatawag na ang mga alipin, o ang mga namamasukan, o ang mga worker, at meron silang mga amo. Amen. Sabi dito, mga magulang, sa verse 4, Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. palakihin ang mga anak ayon sa disiplina at mga aral ng Panginoon. Disiplina at aral ng Panginoon. Pag sinabing disiplina, disiplina yan sa loob ng tahanan. Disiplina yan sa loob ng bahay. At aral ng Panginoon, ibig sabihin, disiplina din. Kailangan maturuan sila ng salita ng Diyos. Ang ating mga anak. Trabaho ng mga pastor yan.
Kung ano ang itinuturo nila sa simbahan, aaper yan sa lahat ng mga members. Tatandaan ninyo yan. Kaya nga marami ang nagagalit kay Pastor Jolan eh. Bakit? Dahil pag nagtuturo si Pastor Jolan, masyado daw boldness, masyadong punto por punto, masyadong prangka. Eh anong gagawin natin dito? Magbubulhan. Kaya nga tayo nag-uubos ng oras, kaya nga tayo nagpagamit ng buhay para sa Diyos, para ipangaral ang tama, para ipangaral ang totoo na salita ng Diyos. Amen? Ang sabi doon, tanda ng inyong verse 4, ano ang pagkakasabi? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak, sa halip, Palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga pastor, nangungusap ulit ako sa mga pastor. Palakihin natin ang ating mga anak ayon sa disiplina. O inuulit ko, ang aking mga anak, hindi sila perfecto. Pero, nakikita ng mga members yan sa loob ng simbahan. Yung mga edad na mga 4 years old, naunawaan pa nila yan. Pero kung ang anak natin ay 14 years old pataas, abay, supilin mo na yan. Ako'y nalulungkot, maraming mga pastor babad na babad sa email. Babad na babad sa email. Walang disiplina. Maghapong nakakulong sa kwarto. Nagse-cellphone. Amen? Pero tanungin mo sa salita ng Diyos, walang alam. Walang alam. Gusto mo masubukan, tanungin mo. Tanungin mo. Nakakalungkot na senaryo. Ang sabi ng Bible, palakahin ninyo ang inyong mga anak na may disiplina. Kaya kung anong ilalagay kong mga pagkain dyan sa, malaki ang kinalaman nito sa pagpapalaki ng mga magulang eh. Kaya nga sabi ko, alam niyo ba kung bakit maraming laban ng ang bilangguan? Sapagkat lumaki sila ng walang disiplina. Pinabayaan ng mga magulang. Kung anong ilalatag dyan, anong pagkain, meron ng pagkain, meron ng ulam, ayaw pang kumain. Kung ako ang anak niyan, pupukpukin ko yan. Bakit? Doon kami pinalaki. Salamat sa aming mga magulang na doon kami na disiplina. Salamat sa aming mga magulang, bagaman sila'y patay na, nagpapasalamat ako. Proud ako sa aking tatay, proud ako sa aking nanay. Bakit? Pinalaki kami ng meron disiplina. Kaya hindi pa huli. Kung ang anak mo'y maliliit, pasupilin mo na yan. Dahil pagka yan ay naglakihan na, hindi mo na kayang supilin yan. May sariling kaisipan na yan. Aaper yan. Kung ang bata ngayon ay hindi mo kayang pasunurin, paglaki niyan, hindi rin niya susunod sa'yo. Huwag mong sabihin na, hindi, pagka yan ay malaki na, susunod na. Hindi. Hindi yun totoo. Kaya tayo, habang bata pa ang ating mga anak, supilin mo na yan. Kung hindi sila marunong rumispeto ngayon, kung hindi sila gumagala ngayon hanggang sa paglaki nila, ganyan yan. At sa kanilang magiging anak, hanggang kaapu-apuhan, dadalhin nila yan. Hanggang ika-4 na saling lahi. Kaya tayo, dapat, tinuturuan natin ng maayos ang ating mga anak. Marami akong kakilala mga members, sabi niya, Pastor, makukulit yung aking mga anak, kaya hindi ko sinasama eh. Sabi ko, isama mo na yan. Pag naglakihan yan, magiging sakit ng ulo mo yan. At marami akong kakilala anak ng pastor. Pastor ang tatay, yung kanyang anak nandun, nakikipagsuntukan doon sa high school. Bakit? Hindi pinalaki sa disiplina eh. Meron ng ulam, naghahanap pa ng ibang ulam. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kahit asin, uulamin ng anak ko yan. Kahit sabaw, uulamin ng anak ko yan. Kahit walang ulam, kakain yan. Bakit? Dumaki sila na meron disiplina. Na ako'y nalulungkot sa mga batang ang dami ng ulam, nagre-reklamo pa. Kung ako ang tatay, talagang iba-iba ang tatay. Kung ako ang tatay niyan, talagang lalatiguhin ko yan eh. Ako nung araw, pag sinabing ayaw kumain, uubusan kami ng tatay namin. Uubusan kami ng mga kapatid namin. Hindi po pwede yung maarte. Amen? Dumaki ng may disiplina at aral ng Diyos. Turuan sila sa aral ng Diyos. Maraming musician sa loob ng simbahan, walang alam sa salita ng Diyos. Tumutugtog sila, wala silang alam sa salita ng Diyos. Nakadepende yan sa pastor kung ano ang kanyang itinuturo. Kung ano ang kanyang tinuturo. Depende yan. Kaya makikilala ninyo lamang ang mga pastor na mayroong disiplina at mga pastor na mayroong kaayusan sa loob ng simbahan. Inuulit ko, hindi po kami perfecto. Maliit lamang aming simbahan. Hindi po kami big church. Maliit lamang. Aanhin mo yung mga malalaking simbahan kung wala namang disiplina. At wala namang respeto talaga. Subalit, maganda rin ang malaking simbahan. Kung ito ay mayroong disiplina at mayroong kaayusan. Pero kahit anong laki ng simbahan at walang kaayusan, nakakalungkot ang senaryo. Mga alipin, ang sabi doon, mga tatay, mga nanay, turuan sila ng salita ng Diyos ang ating pong mga anak.
Sila ay palakahin na mayroong disiplina, turuan sa mga aral ng Panginoon para sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Mga lalaki, bahal ng inyong asawa, mga babae, magpasakop sa inyong asawang lalaki. Pagmamahal at paggalang, pagpapasakop na dapat ay nakasentro lamang sa Panginoon Diyos. Magagawa lamang ng babae na magpasakop sa Diyos sapagkat siya ay nakasentro sa Diyos. Magagawa lamang ng lalaki na mahalin ang kanyang asawa kapag siya ay nakasentro sa Diyos. Magagawa lamang ng kanilang mga anak na sila ay magpasakop sa kanilang tatay at nanay kapag sila ay nakasentro sa Diyos. At magagawa lamang ng mga alipin na mga magtatrabaho sa kanilang amo ang magpasakop kapag sila ay nakasentro sa Diyos. Ibig sabihin, ang sentro ng lahat ng ating ginagawa ay walang iba kundi ang Diyos, kundi ang mga aral ng Diyos. Amen? Mga aral ng Diyos. I-share ninyo ito. I-share ninyo ito at hayaan ninyo silang magalit kay Pastor Jolan. Magalit kayo sa akin, huwag lang magalit sa inyo ang Diyos. Kahit magalit kayo sa akin, maligtas lang ang ating kalag, ang ating kaluluwa. Amen? Hallelujah. Ito yung practical, radical na devotional prayer every day. Talagang itutuwid tayo ng Diyos. Talagang ikukorek tayo ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang malalaking simbahan. Pagmasdan ninyo ang malalaking simbahan. Kung ano ang kanilang ipinapangaral. Kung natatalakay baga talaga ito. Bihira lamang sa pastor ang magtuturo nito. Ang may kakayanan lamang magturo nito ay yung nangangaral ng ano. Bagamat kami nagkamali, ang may kakayanan lamang magturo nito ay yung mga tao talagang sinasamahan ng Diyos. Amen? Hallelujah. At ito na Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Maunawaan natin ito. Hindi mawala ang focus ng tatay at nanay sa bawat mga panambahan. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa mga babae, sa mga lalaki, at may mga dapat gampanan. Tungkulin nating mga tatay at nanay na i-guide ang ating mga anak. At tungkulin naman ang kanilang mga anak ang gumalang sa kanilang mga magulang. At tungkulin lahat, bawat isa ay mayroong mga tungkulin. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi ko tinitinan ang bilang sa loob ng simbahan pag ako nagtuturo kung sila iisa, dalawa o tatlo. Ang tinitinan ko kung paano sila babaguhin ng Diyos, kung paano sila huhubugin ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Household. Pangkatlong household unit. Sabi dito, yung verse 5, mga alipin. Verse 5. Sige, pakibasa. Ephesians chapter 6, verse 5. Anong sabi? Matatapos na po ako. Kahulihan na po ito. Verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Mga alipin, anong sabi? Una? Sundin. Ang? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito Break. sa lupa. Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Kung ikaw ay namamasukan, obligado kang sumunod. Kapag sinabing ikaw ay alipin, no choice ka. Lahat ng iuutos ng iyong amo, susunod ka. Kung sino ang nakakasakop sa iyo, susunod ka. Susunod tayo. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. At magagawa mo lamang sumunod sa iyong amo ng tama kapag ikaw ay nakasentro sa Diyos. Bakit marami kayong driver ang mga nagnanakaw sa kanilang amo? Ang dahilan nga, hindi sila nakasentro sa Diyos. Ay trabaho ko nung araw yan eh. Bakit maraming mga alipin ang nagnanakaw sa mga bodega ng kanilang amo? Sapagkat hindi nga sila nakasentro sa Diyos. Amen? Ang sabi doon, mga alipin, pasakop sa inyong amo na ano? Nang may katapatan. Nang may katapatan. Mga alipin, maging tapat po tayo sa ating mga amo. Huwag po tayo natutulog sa ilalim ng truck. Amen? Huwag po tayong natutulog kung saan. Na kapag dumating ang amo, tayo ay masipag at kapag wala ang amo, ay tayo ay natutulog. Amen? Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo. Igalang ninyo ang inyong mga amo. Mahalin ang inyong mga amo. Bakit? Kapag inyong ginagalang at minamahal yan, abay itataas niya ng inyong sahod. Itataas pa niya ng inyong posisyon. Dati ikaw ay tagapag-alaga. Ngayon, ikaw ay kahera na. Amen? Bakit? Sapagkat nakikita ng inyong mga amo na kayo ay nagpapasakop ng tama. Diretso. Ano sabi? May buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Yan. May buong paggalang, takot, at katapatan na gaya kay Kristo na inyong pinaglilingkuran. Ang lahat ng mga namamasukan, lahat ng mga nagtatrabaho, tayo ang supervisor ng ating mga sarili. Amen?
Sa ating pagtatrabaho, dyan tayo pwedeng itaas ng Diyos ang ating posisyon. Subalit kung ikaw ay patulog-tulog at tatamad-tamad, ay hindi tataas ang iyong sahod dyan, bagkus matatanggal ka pa. Amen? Mahalin natin ang ating trabaho. Ako, kahit anong trabaho, minamahal ko. Naalala ko noon, ito, at least nanonood ang ating taga-subaybay sa lugar ng Sariaya, Quezon. Alam niyo ba, grade 3 pa lang ako, nagtitinda na ako. Ano ang tinitinda ni Pastor Joran? Balot. Nagbabalot na ako, grade 3 pa lang ako. Kumukuha ako doon kay Nakalor na, sa Sariaya. Kumukuha ako kay Nakatote, magkano lamang ang balot nung araw? 5 piso. Tapos ang tinda ko ay 5.50, 50 centavos lamang ang aking tubo sa bawat isa. Isipin mo, magdamag ako nagtitinda, nag-aaral ako ng grade 3. Magdamag akong walang tulog, nag-aaral ako ng grade 3 no? Tanda ko na yun. Tapos, yun lang, kung ilan lang yung mabibili, kung ang nabili lang ay 4, di may 2 piso ako. Eh, napakahalaga naman ng 2 piso nun. Isipin mo, sa 50 centavos, makakabili na ako ng pansit. Kaya pag piso ang baon namin, nakakabili ako ng pansit, nakakabili ng palamig. Pag 2 piso, nakakabili pa ng banana cue. Nagtitinda na ako noon. Ganon yun. Kaya mahalaga talaga na ang mga bata ay tinuturuan. Ang mga anak ko dito, nagtatrabaho kami dito, meron kami mga paninda rito, abay tinuturuan ko sila. At hindi ko sila basta tinuturuan, pinapasweldo ko sila. Eh, kung babayad ako sa iba, magpapasweldo rin naman ako, di bigay ko na sa mga anak ko. Amen? Ang puntos ko dito, mga alipin, sa lahat ng mga nangangamuhan, sa lahat ng mga nagtatrabaho, maging tapat po tayo. Maging tapat tayo. Hindi man ito nakikita ng tao, pero nakikita ito ng Diyos. Alam niyo ba bakit maraming tao ang hindi umuunlad? Dahil hindi sila tapat sa kanilang pagtatrabaho. Maraming Kristiyano ang hindi umuunlad dahil hindi sila tapat sa kanilang pagtatrabaho. Maraming simbahan ang hindi umuunlad dahil hindi sila nagiging tapat sa kanilang trabaho. Ang bawat mga manggagawa, ang bawat mga pastor. Inuulit ko po, hindi po ako perfecto, subalit pinipilit nating maging perfecto pagdating ng araw. Inuulit ko, mamamatay na lang tayo ng tayo hindi perfect, subalit tayo binibilang na banal ng Diyos. Amen. Lucas chapter 6, panghuli pong talata, Lucas chapter 6 verse 40, hindi mataas ang alipin sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin, meron lamang tayong limitasyon. Hindi mataas. Tayong nangangamuhan, tayong mga nagtatrabaho, huwag mo isipin ikaw ang manager. Nakukuya-kuya-kuy ka lang dyan. Amen? Tayong mga nagtatrabaho, gawin natin ang ating trabaho hanggang tayo ay naka-duty. Kami mga pastor, marami kaming trabaho. At ang aming boss ay hindi ang tao. Ang boss namin ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Kaya marami man nagagalit sa amin, okay lang. Basta wag lang magalit sa amin ang Diyos. Wala kaming ibang boss dito. Kung ikaw ay sumusuporta sa gawain ng Diyos, salamat, hindi ikaw ang boss ko. Ang boss ko walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ginagamit lamang kayo ng Panginoon. Para saan? Para sa amin bilang mga manggagawa. Kaya wag po kayong matakot, tumulong, sumuporta para sa gawain ng Diyos. Ang ating pong pinag-aralan ay 4. Ano yung 4? 4 na klaseng alipin. Ano yung 4? Mga babae, magpasakop sa iyo sa inyong asawang mga lalaki. At ang pangalawa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Ang pangatlo, mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. At ang pang-4 ay mga alipin. Mga alipin na lahat ng mga namamasukan. Totoo, masakit si Pastor Joran magsalita. Actually, hindi naman talaga masakit eh. Ang masakit talaga dito, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Sabi ko nga, noong po nakaraang linggo, pag nangangaral si Pastor Joran, hindi po tayo pinapatamaan, kundi tayo ay itinatama ng salita ng Diyos. Itinatama habang tumatagal ng tumatagal, itinatama tayo ng salita ng Diyos, iginagay tayo ng salita ng Diyos. Amen? Mga anak, mahalin natin ang ating pong mga magulang. Kailan mo pa yan mamahalin? Kapag kapatay na, saka mo pa siya aakapin, saka mo pa siya tutulungan, saka ka pa magpapasakop, wala na, huli na ang lahat. Tapos na ang lahat. So, balit, ngayong umaga, nais ng Diyos na siya ang ating pong maging sentro. Mga tatay, mga nanay, wala pong intensyon makasakit ng damdamin si Pastor Joran. Mahal ko po kayo sa gawain ng Diyos. At lalo higit mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang sentro ng ating pakikinig ng mabuting balita ay walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon Diyos. Ang pinag-aralan natin ngayong umaga ay ang mga alipin o ang pagiging mga alipin. Amen? Maraming salamat po at patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos at nawa po ay nakatulong ito sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Ganun ang pangungusap ni Apostol Pablo.
At ang alam natin, ang pangungusap ni Apostol Pablo, ito ay galing sa salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Panginoon na patuloy tayong tinuturuan. Salamat sa salita ng Diyos na patuloy tayong ginagabay. Salamat sa salita ng Diyos na patuloy tayong inaaralan ng mabuting balita. Kapag sinabing mabuting balita, itinutuwid niya ang ating buhay. Everyday ng ating pong buhay. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Malapit na po ang Pasko. Amen. Hallelujah. Merry Christmas po sa inyo. Advance na ito, advance. Parang sasabihin nakakarinig, parang nagpaparinig si Pastor Jolan. Hindi po ako nagpaparinig. Binabati ko kayo. Amen. Ng advance Merry Christmas and Happy New Year. Ilang tulog na lang. Pasko na mga kapatid. Amen. At ito na ang pagkakataon natin para gumawa ng mabuti sa ating asawa, gumawa ng mabuti sa ating mga anak, gumawa ng mabuti sa ating mga amo. Amen? Tayo po ay magpipray na. Mananalangin na tayo sa Diyos habang pinapakinggan natin ang isang music na nagbibigay ng tawag nito, nagbibigay ng talagang kasiyahan sa ating dahil ngayon ay December na. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Kung meron po kayong prayer request, ay ilagay niyo po ang inyong prayer request at akin pong ipag-pray kayo sa Sabado. Mahaba po ang live streaming natin. Araw na po natin gagawin sa araw ng Sabado. Meron po kayong prayer request, ay comment nyo na lang at yan ay aming sinusulat pagkatapos ay aming isinasama sa panalangin. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Amen. Salamat dahil merong Kristo. Salamat merong Kristo na napako sa krus, na tayo patuloy na itinutuwid, patuloy na inaayos ang ating buhay hanggang maging banal sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat ng ating kapatiran, mga mananampalataya at mga pastor. Mga pastor, inuulit ko po iginagalang ko po ang mga hindi naniniwala sa Pasko at dapat igalang din natin ang mga naniniwala dito. Actually, ang Pasko po ay wala sa Biblia. Tatandaan niyo po yan Hindi po si Santa Claus ang nagbibigay. Ang nagbibigay ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Ano mang meron tayo? Ang Diyos. Alam naman natin yan, mga nanay, mga tatay, wala naman talaga Santa Claus. Amen? Pero, sabalit, ating ginugunita ang kabutihan ng Diyos sa Kanyang binigay na buhay sa atin. Amen. Hallelujah. Happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us. Salamat sa mga mananampalataya, pastor at mga pastora na aking nakasama sa mga panahong magkakasama tayo. Salamat sa inyo pong mga panalangin. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa mga inyo pong panalangin sa amin dito sa lugar ng Quezon. Salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa live streaming na ito. Nawa ito po yung maging pagpapala sa inyo. Wala po kaming intensyong makasakit ng damdamin. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Amen? Ayan. So, tayo po ay magpipray na. Manalangin tayo habang hinihimig natin ang isang awit ng Power of Your Love. Tunay nga na ang pagmamahal ng Diyos ay dakila at may kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Salamat po dyan sa ating kapatiran dyan sa lahat ng mga taga Pampanga, Binyan, Laguna, kay Sister Marilyn. Yan. So tayo pa mag-pray mga kapatid.
Lord, salamat Panginoon Diyos sa iyong binigay na buhay, pagpapalat, biyaya. Salamat sa kagalakan, kasiyahan. Salamat sa mga taong nakikinig, sumusubaybay ng iyong pong programang live streaming na ito, Panginoon. Salamat sa iyong pong mga salita. Salamat na kami tinutuwid mo. Salamat na kami kinukurik mo. Salamat sa biyaya mo. Lord, lahat ng aming pong plano ay mangyari at magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Ang pamilya, lalo mong pagtibayan ng kanilang pagsasama ng bawat mga pamilya at kanilang mga anak, bagay namin sila Panginoon hanggang sa sila'y lumalaki, Panginoon o Diyos. At dalangin ko sa oras na ito, ang iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan ay dumaloy sa buhay ng bawat mananampalataya. At ngayong umaga, Lord, dalangin ko, O Diyos, sa oras na ito, patuloy kang kumilos sa lahat ng mga may hanap buhay, business, palaguin mo ang kanilang business, Panginoon. Lahat ng aming plano ay mangyari ayon sa iyong kalooban. Patuloy niyo po kaming ibaba, matapos po kaming pagpalain at umulad ang aming buhay. Patuloy niyo kaming ibaba at ikaw ang mataas, maparangalan ka namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat o Diyos sa buhay ni na Sister Lorna sa lugar ng Sariaya, Quezon. Si Ma'am Velasco. Sa lahat ng sumusubaybay nito, Panginoon Diyos. Salamat sa mga pamilyang ito. Salamat sa pamilya Laurente, Oruga, Chavez. Salamat sa pamilya Chua, Cordero, at salamat kay na Sister Jane dahil sa kanila ay naabot ang pangangailangan ng aking pamilya sa mga panahon ako'y nandoon sa kanila. Salamat sa pamilya Chua na ito. Tamang pusong naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga pastor. Salamat o Diyos sa lahat ng mga naging disciple ko nung araw. Bagamat kami watak-watak na ngayon, kami magkakalayo na. Salamat po sa kanilang buhay o Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga mananampalatayang naging bahagi ng aming buhay. Salamat o Diyos dahil ang mga panalangin namin ay nangyayari at nagaganap. Salamat o Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, ang iyo pong taglay na pagdiligtas. Salamat sa mga kapatiran, sa mga taga-Tongko, Tayabas, Quezon. Salamat kay ng Brother Joseph sa Lucena City. Salamat sa mga pamilyang ito. Ganon din kay na Brother Janjan, Brother Banjo. Lalo mo silang palaguin ang kanilang pananampalataya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa aking pamilyang nandito. Salamat o Diyos sa aking mga anak. Lumaki silang may takot sa iyo, Panginoon Diyos. At maglingkod sa iyo, Panginoon, habang sila'y nabubuhay. Turuan mo sila ng iyong mga salita, Panginoon God. Mag-guide ko ang aking mga anak, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami mga pastor, o Diyos. Lord, dalangin ko sa oras na ito. Salamat sa mga frontliners, Panginoon o God, mga AFP, PNP, mga doctors, mga nurse, Panginoon o God, mga security, patuloy mo silang ingatan, pagpalait, ilayo siya namang karamdaman. Sino mang nasa hospital, bigyan mo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa buhay ni Pastor Lapora, Pastor Pruel, lahat ng mga pastor sa lugar ng Catbalogan City. Patuloy mong pagpalait, ingatan ng kanilang ministeryo, dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ka o Diyos, hallelujah. Hallelujah. Lord God, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong habag at biyaya, Panginoon. Salamat po sa walang sawang iyong ginagawa sa buhay namin, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon Diyos. Salamat po. Ganun din kina Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City, Panginoon o Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon.
Kulang ang pasasalamat namin, Panginoon, sa mga bagay na iyo pong ibinigay, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me. Lord, salamat, O Diyos. Ngayong umaga, Blessings that I pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong biyaya at habag. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. with a grateful heart, with a song of praise. So, good morning po. Bukas po uli. Patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos at pabor ay laging sumaatin.